So yun po mga kakwela, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. Grabe yung ano ng bibig ko, sa ating lahat. So yun, yung pag-uusapan po natin ngayon ay ito nga po daw si Bossing Vic Sotto ay tutuparin na nga daw po ang kanyang pinangako kay Francis Magalona. So ano nga ba tong pinangako ni Bossing Vic Sotto kay Kiko Magalona or kay Master Rapper Francis Magalona? So yan, syempre nandito lang yan sa dulo ng video natin, no? So bago yan, syempre wag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Yan yung tinatawag na vlog na walang hingahan. Gusto niyo bang magsalita ako walang hingahan? Yung dire-diretso lang. So dito nga po mga ka-Dabarkads, ay papanoorin din po natin tong live or exclusive interview ni Julius Babaw. Alam ko yung iba dyan napanood na to, pero mas maganda panoorin. Samahan nyo na rin po ako sa pagpapanood at magbigay na rin tayo ng reaction mapatungkol dito sa viral nga at nangunguna ngayon, top trending issue, top trending topics dito po sa mundo ng YouTube, and dito lang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Baka sabihin nyo worldwide. Worldwide. No worldwide. So yun na, at bali nga rin po, no, at sa dulo ng video, ewan ko lang kung totoo po ba to, pero alam naman din natin na hindi rin naman din biro ang pinagsamahan ng Tito Vic and Joey, lalo na si Bossing Vic Sotto kay Francis M, no? Alam naman natin kung gaano yung pinagsamahan ng mga yan at kung gaano ka talagang tunay na magkaibigan or mahigit pa sa pagkakaibigan ng turingan ni Francis Magalona at Bossing Vic Sotto. So yun nga lang din po, no, yung ngayon nga po ang nangyayari ay nababash po itong si Abigail Rait sa kadahilanan nga po na medyo may mga biglang pumasok sa kaisipan ng mga marites na yung pera nga po na pinagbentahan ng jersey ni Kiko Magalona ay ginamit nga po daw nitong ni Mama Abigail Rait sa pangangampanya. Dahil itong si Mama Abigail ay tumatakbong kapitan po ata or kagawad, hindi ko po alam kung ano yung itinatakbo ni Mama Abigail. Pero yun nga yung inano ng mga tao na parang wrong timing ata. Bakit sa panahon pa na pagtakbo mo, no, bakit doon mo pa ibinenta? Alam naman natin, no, yung mga tao ngayon, konting kiwot, may mga pag may gustong silipin ay may masisilip talaga yan. So dito nababash nga po si Mama Abigail Rait dahil nga daw po ay akala daw ng mga tao ay para daw sa bata ang pera na yung 500k na pinagbentahan sa jersey ni Francis M, no, ay baka daw ay gamitin lang sa pangangampanya. Pero ito ang pagkakaalam ko kasi kapag tumatakbo ka ng, di ko alam kung meron ganon sa kagawad tsaka sa kapitan. Hindi ko po alam kung tawag dito, kung may pondo po ba yan or may budget sa kanilang mayor or di ko alam, basta yung pagkakaalam ko parang may budget o ata yan. Kapag may pera kang gagamitin para sa mga yan, syempre yung mga, ano ba yung tawag doon, yung mga sinasabit-sabit sa mga bahay-bahay ng mga kandidato, nakalimutan ko yun. So yun nga, parang yun lang naman yung pagkakalam ko, parang may budget ata dyan. Pero yun nga, hindi rin naman din may sisisi yung ibang netizen na magsalita ng ganun kasi nga, alam naman natin kung gaano kagastos ang tumakbo. 'Di ba? Kung magkano yung gastos ng mga tumatakbo para lang manalo, 'di ba? Hindi rin natin sila masisisi na pwede rin talagang isipin natin na yung pera nga pong pinagbentahan ng jersey ni Francis M para sa sa pagtakbo bilang kagawad or kapitan nito ni Ma'am Abigail Rait. So yun, dumako naman tayo dito, no, kasi marami na rin sa atin na hindi talaga alam ang totoong istorya. Marami kasi naglipa na ngayon ng mga vlogger na alam mo yung may gawa-gawa na istorya
Alam mo yun, puro dagdag bawas. So, dito sa video to, dito natin malalaman kung ano ba yung punot dulo, kung ano ba talaga yung ano. At ayun, may ipapakita po pala ako dyan sa video. Yan po yung birth certificate ni Abigail. Ni Abigail tuloy. Ni Gail Francesca or ni Francesca na anak ni Kiko Magalona ni Francis M. Na yan nga po daw yung birth certificate na ipinost ng kanyang ina na para patunay na talagang anak siya ni Kiko Magalona. So yan, mapunta na tayo dito sa video mga kadabarkad. So bali nasa dulo ng video natin yung papanood ko sa inyo na pangako ni Bossing Vic Soto kay Francis M para sa kanyang anak na si Francesca itutuparin. Ulitin ko sa inyo, hindi ko alam kung 100% na totoo yun o ayoko naman din kayo mag-speak agad ng gano'n agad na ano. Pero para sa akin, kasi ang nakita ko doon ay parang kukunin natin ni Bossing Vic Soto tong si Francesca para mag-co-host sa EAT para mas lalo daw nilang magabayan. Hindi pa natin alam ha. Sinasabi ko sa inyo, yung mga basher dyan, mga yudipunggol kayo. Puro kayo pambabas, wala kayong ultimong magsaing, di nyo alam. Puro kayo pang babas dyan, mga yudipunggol kayo. Ha? Nagalit sa basher eh. No? Sayang din, viewers din naman yan. Huwag natin pagalitan. So ito po yung video, panoorin natin. So ano talaga, Cheska, ang dream mo na maging balang araw? Dream ko po ay isang artist. And someday also maganda. Kaya pupunta tayo ngayon doon sa recording studio para mag-rehearsal kayo. Lagi ka ba nagpupunta dito? Yes. Ito po kami lagi nag-rehearsal. Gano'ng kadalas sa rehearsal dito? Like before our performance, for practice. Every time nag-perform kayo. How often do you perform? Minsan lang po if there are any chances to sing and makasama po sa iba't ibang dance. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa isang recording studio at ating kakausapin Oy, Sir Julius, wag niyo ako copyright ha. Idol ko kayo, Sir Julius ha. Wala na may copyright niyo. Wag naman. Mawa naman kayo sa katulad kong pobreng vlogger. Oo, pobreng vlogger pero gwapo. Charot. Hey. Okay, tuloy natin. At for the very first time, ay haharap siya sa isang interview. Ang isa sa mga anak ni Francis M na si Francesca Rait. Pero bago ho yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos. At syempre sa akin na rin. Nice to meet you. Kamukha pala talaga. Sakto. Parang pinagbiyak na bunga eh, no? Uy, may gift ako sa'yo. From Secret Fresh. Yan. Dahil mahilig kang mag-perform. Yan. And of course, meron din ako dito para sa inyo ni Mami. Mga souvenir mugs lang. Direct sa'yo. Sir Julius, ipo binigyan ng iPhone 15 Pro Max. Hindi mo naman papakilala kasi ito talagang totoo. Pwede ba sabihin yan? Pwede, okay lang sa'yo? Sabihin natin? Gusto ko kasing ma-disabuse yung tao that we're using Yes. Francis M for self-gain or Yes. for publicity or we'll use it as parang stepping stone para sumikat, gano'n. Nagdi-debate kami dyan kasi yung mga nag-control ko na tao. Because I know research. Alam niyo, marami talaga nagsasabi na kaya daw lumabas tong mag-ina is para maka-attract sa mga tao para sumikat silang dalawa. Pero ito naman ang opinion ko dyan, mapatungkol dyan sa kaya daw nilabas yan para sumikat. Karapatan naman din talaga ng bata na sumikat. Bukod sa talented po yung bata ay balang ano na lang din po yun, bilang tulong na lang sana natin yun sa bata na si Francesca Magalona or Francesca Rait, no? Tulong na lang din naman natin, sana na lang yun. So wag na ho natin questionin yun na yung mga tungkol po dun sa kaya daw lumabas kasi para sumikat.
So normal na ho yun kasi anak siya ng anak siya ng sikat na artista, singer, rapper, 'di ba? So sana wag na natin questionin ho yun kung ano man ho yung mga sinasabi kasi ni iba diyan na ay kaya lang para sumikat. Ay kaya lang lumabas yan para magkapera. Normal ho yan, wala namang problema yun. No, kahit naman sino tayo 'di ba? Kailangan talagang din ng ganyan at para sa akin nabukasan na rin ng bata. So wag niyo na sanang questionin yung mga ganyan, ha? Wag kayong mga boplaks, ha? So napagkasundoan namin na ilabas muna natin siya on her own. And then later on, sasabihin na anak siya. oo. That was really the plan. So sorry doon sa mga hinihingian ko ng advice na it turned out this way. Lumabas ng napakaaga na anak siya ni Pan. Pero the intention really was to launch her first and make it on her own bago i-admit na anak siya. Nangyari na nga. Lumabas na gano'n. Sumabog na gano'n. So no regrets coming out doon sa sa interview niya. Napaaga lang po. Napaaga lang. Guys, eto na siya. Cheska Wright. Hi Cheska, welcome. Welcome to my vlog. Wright pala apelido niya, hindi Magalona. Hindi ko lang alam, ha. Nag-check natin. Hindi ko kasi natandaan yung birth certificate ko ano apelido niya doon. Ay hindi pala Magalona. Sa mama niya. Bagay hindi pala kasi sila hindi sila kasal ni Francis Sim. Kaya normal po talaga na sa babae yung apelido, no. Hindi na play. I've been doing well. There are a lot of mixed emotions, pero I'm handling it well now. Ito bang paglabas mo publicly, was this something na gusto mo talagang gawin? Yes. Bakit? Kasi po, when I was a little girl, I really was interested to sing, dancing, and I really wanted to be an artist. I was interested in doing like a lot of stuff, so like taking videos of myself, makeup, singing, dancing. Yes. Sino mga ina-idolize mo nung bata ka? At hanggang ngayon, sino mga artist yun? Siyempre, papa niya. Before, I idolized Bernardo. Yes. Oh, okay. Why Catherine Bernardo? Si Catherine. I idolized her acting and everything. So, is she someone na gusto mong maging katulad balang araw? Yes. So, it's not just singing that you want to develop, you also want to act someday. Yes. Sino itong unang-una mong in-idolize na personality? Ang pinakauna-una ko siyang in-idolize ay si Michelle Tan. Yes. Okay. For those who don't know, Michelle, sino ba siya? Sino yan si Michelle? Ay makeup artist and she is like famous. Sobrang famous siya. Vlogger ata to. So, ginagaya ko po siya palagi. Yung makeup niya. Sikat na vlogger ata to. So, ano to? Pinopost mo publicly para makita ng mga tao? No po. Actually, sa YouTube, meron pong isa na na-post. Pero everything, yung mga videos ko na hindi po siya pinost. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, meron ka na talagang parang makings of, wanting to become a celebrity one day. Yes. Mga ilang taon ka nung una mong naramdaman yan? When I was 5, 6 years old. Nag-ano ka na? Nag-acting ka rin ba sa bahay? Gano'n? Yes po, actually, ang dami ko pong dog smash. Ayan. So, doon po talaga nagsimula and I also idolize acting. Kamukha niya yung pang-apat na anak ni Kiko. Siya talaga ang kinokopya mo? Yes. Kiko. Francis Magalona talaga yung mukha eh.
hindi mo siya kailangan pilitin eh. Lumalabas na ako dito. Na, yung talent niya, yung gusto niya, yung ginagawa niya. Kaya bago kami pumirma sa contract, ilang beses ko siyang pinag, are you sure? Kasi anak, pag lumabas ka, hindi may iwasan na mas lang kayo ng tao. Dapat pwede ka emotionally. Maging dapat maging strong ka. Kaya ka magpapa-affect ko. Pero tinanong ko siya the other day, are you okay? Kasi may mga nababasa niya siya. Sabi ko, ano kayo nang alam ko naman story niya. Kailan siya manifest ng talent niya sa pagkanta, pag-perform? Bata. Mga ilang taon? 3 years old pa lang. Or nag-vlog. Ay, nag-aano na siya eh. Yung... So, ibig sabihin, may na pala, may kontrata na to si Francesca. Diba sinabi? Bago siya pumirma ng contract, eh, tinanong niya muna to si Francesca kung tama ho ba sa yung pagkarinig ko? Bago pumirma ng kontrata, eh, kinausap niya nga ba to kasi marami talagang manghusga sa kanya. At papahanggang ngayon, no? Marami pa rin. Masakit lang isipin na hindi magets ng ibang nating kababayan na bakit patuloy ngayon. Hanggang ngayon ay binabatikos ito si Francesca. Doon sa nanay, wala tayong problema doon. May masasabi talaga yung tao. Pero yung nga, may lumabas kasi na balita na hiwalay na si Francis M tsaka si Pia bago naging sila. No, yun yung pagkakaano. Ako naman po, hindi naman ako kumakampi. No? Alam naman natin din na mali po yung makipagrelasyon ka sa mga taong may mga asawa at pamilya na. No? Pero kung isipin nyo mabuti, sana hayaan muna natin sila na makapag-explain sila ng side nila bago tayo manghusga. Masakit kasi dito, simula po nung umugong yung issue at yung video kay Boss Toyo doon sa Pawnstar ngayon, no? So marami nang nag-judge dito sa Mag-ina na kesyo salot. Totoo yan ha. Hindi ko na nga lang totosin, nagagawan ko sana ng reaction yung tao na nagsalitang salot, si Francesca, no? Lalagyan ko ko sana, re-reactionan ko, ibubulgar ko sana yung mukha diyan para kahit papaano mapahiya. Mas mukha pa siyang salot kay Francesca. Sorry po na kasi nakakabuisit yung mga ganung salitaan na sasabihan mo ng salot yung bata. Bakit? May ambag ka ba sa buhay niyan? Bakit? Ikaw ba yung nagpakahirap dyan sa bata? Hindi naman ikaw paano mo sasabing salot? Lahat ng nabubuhay dito sa mundo, hindi mo masasabing salot. May ultimong salot nga eh. Diba? Pinapahalagahan eh. Yung pa kaya mga bata na wala namang kinalaman yun eh. Hirap kasi dito sa Pilipinas pag ay salot yan, anak ng kabit. Anak ng kabit yan. Anong English nung kabit? The miss, nakalimutan ko. Ayun lang masama talaga. Doon sa nanay, wala na tayong doon kasi nga alam niya naman na siguro na talagang mababas siya sa oras na lumantad siya dito sa social media, dito sa showbiz. No, sa oras na lumantad siya, ayun nga, alam niya naman na siguro talaga yung masasabi sa kanya ng mga tao. So, ang point ko lang dito, sana wag na natin idama yung bata. No, kung galit kayo doon sa babae, kay Abigail Rait, go, wala na tayong magagawa diyan kasi syempre baka ang nasa utak ng iba ay kasal nga itong kasal si Francis M. K. Pia. Pero yun nga hindi nga po daw kasal or parang fake wedding ata or hindi legal na kasal si Pia Magalona kay Francis M. Di pa natin 100% sure yan. So napapanood lang natin sa mga vlogger, may ibang mga post dyan, no, na si Pia nga daw po, paano nga daw po makakasal kay Francis Magalona ay ito nga po daw ay kasal na sa una niyang asawa.
So hindi natin masyadong 100% sure yun. Pero dito nga masasabi ko, balik tayo doon sa topic kanina, na sana tigilan nyo yung pangbabash kay Francesca. Una-una wala namang kasalanan yung bata eh. Meron pa nagsasalita dyan sa mga comment na hala, ginagamit nila yung patay. Hala, ginagamit nila yung pangalan ng patay, sabi. Ginagamit nila yung pangalan nung taong na mayapa na. Eh malamang tatay niya yun, tanga ka ba? Gigil mo na naman ako eh. Imbis na kalma-kalma ko eh. Huwag nyo ginigigil ha. Malamang gagamitin ni Francesca yan para sa ano nyo naman yan eh, para sa kinabukasan niya yan. Oh. Alam ko naman na ano yan. Ay nako. Malamang tatay niya yun. Magtaka kayo kung ginagamit ni Francesca yung pangalan ni Francis M. tapos hindi niya tatay. Doon kayo magbuwelta, doon kayo magbunga nga dyan sa comment section. Hindi yung anak ng teteng, hindi yung sasabihin nyo ginagamit na si Francis M. para sumikat yung bata. Malamang anak niya yun eh. May karapatan yung anak na ipalandakan dyan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na tatay niya si Francis M. Anak niya yan eh. Magtaka kayo kung hindi niya anak yan, tapos ginagamit niyo yung pangalan ni Francis M. Eh baka ako, isa na ako sa bumatikos dyan kay Francesca. Pero hindi, anak ni Francis M. yan, natural na gamitin niya yung pangalan ng tatay niya. Buti sana kung hindi naman ginagamit sa masama, 'di ba? Para lang din naman din yung sa bata. Intindihin niyo, no, yung kinabukasan ng bata, hindi yung utak niyo na bulalo. Hindi yung utak niyo na gamunggo. Hirap sa inyo yung utak niyo gamunggo eh. Kaya tignan niyo, chinek ko yung yung nagsalitang yung babae na nagsalitang salot, si Francesca, chinek ko yung background. Ang lakas ng loob, FB niya pa talaga yung gamit niya. Sumabit. Oo, lakas ng loob guys, yung FB niya yung gamit niya. Pagtingin ko, hindi naman po sa panglalait ng estado ng buhay, no, mga kadabarkads, mga kabiyaya. Pero sana i-level mo naman yung buhay mo sa mga sinasabi mo. Magsasalita ka ng salot sa isang tao, pero ay nako, mahirap lang magsalita eh. Baka sabihin, baka isipin ng iba, baka sabihin sobrang tayog na ng buhay natin kaya tayo makapanglait. Pero sa totoosin lang po talaga, yung nagsalitang salot si Francesca, ay nako, kung makikita niyo yung bahay, ayoko lang ilabas dito kasi baka makasuhan tayo eh. Nakita niyo yung bahay, no? Ang hirap na nga ng buhay, hirap na nga sa buhay, nakukuha pa man lait. Ang hirap dito sa ibang Pinoy eh. No, ang hirap na nga kayo sa buhay, halos magdildil na nga kayo ng asin, pero nakukuha niyo pa man lait. Pero mo sabihan si Francesca na salot. Yung ganyan mindset, tingnan mo, wala kayong pag-angat sa buhay niyo. Oh, yung mga taong mapanghusga, tingnan nyo, kahit anong sipag nyo sa buhay nyo, kahit anong tiyaga nyo, kahit na magkakuba na kayo sa katrabaho, hindi kayo umaahon sa buhay nyo, hindi kayo umaasenso. Kasi nga, yung mindset nyo, pang-abnormal. Yung mindset kasi nyo, yung alam nyo yun, pang-alien. Biruin mo, magsasalita ka ng salot sa isang bata, anong kinalaman ng bata doon sa kasalanan ng magulang niya? High blood tuloy ako eh. Inom nga akong luya. Ang sarap nung gawa ni Mare na luya. Salamat Mare sa luya. Sarap ah. Katabang-tabang lang eh. Sana lagyan nyo asin. O kaya patis. Ay! Thank you Mare sa luya. Bite-bite naman ng Mare ko. Lagi tayong may luya kada magbablog. Mare, kamusta si Pare? Yung mga kamaritisan natin doon, niwanan nyo na. Naririnig ko tumatawa doon sa labas eh. Kami sira ulo talaga itong batang to, pati ako dinamay. So yan, mapunta na tayo dito mga kadabarkad sa isang video. Hindi natin napusin yung interview ni Julius Babaw.
kay tawag dito kay Francesca. Dito po tayo dito sa isang video, no, na kung saan Vic Soto nais kunin co-host si Abigail Francesca Wright bilang wait lang basahin natin yung title niya. Bilang pangako kay Francis Magalona. So sana totoo to, no? Kasi isa to sa mga malaking break sa bata. At sana kung mapapanood man to nila Bossing, sana Bossing, kung mapapanood nyo tong video ko, sana ituloy nyo to. Sana totoo to. No. At ayun na nga, no, ito pa pala, may dadagdag ako sa inyo, may makita kayo dyan picture. No, ewan ko kung ma-screenshot pa natin to, pero try ko. Makita nyo dyan si screen yung picture ni Francis M. Ito pa, dito pa ako inis na inis sa ibang mga vlogger na to eh. Ang dami-daming picture ni Francis M. sa Chrome, sa YouTube, sa Facebook, saan-saan dyan. No, bakit kailangan nyo pa ibarandal sa channel nyo yung nasa kabaong si Francis M? Ano ba naman kayo? Umayos-ayos nga kayo. Pati ang dami-daming picture ni Francis M na pwedeng yung i-thumbnail dyan. Pati ba naman yung nasa kabaong yung tao, yun yung gagawin yung thumbnail? Tunak ng teteng. Konting respeto naman, no, sana kung wala kayo respeto sa sarili nyo, respetuhin nyo yung kapwa nyo kahit patay na yun. Tunak ng teteng, na gugulat ako eh. Kaka-scroll ko yung kita ko. Oh, ito yung thumbnail, nasa kabaong pa si Francis M. Ang sarap pagbabarilin eh. Ginigigil nyo kasi ako eh. Hindi kasi akong gigilin. Okay, sa susunod dyan ito mga kadabarkads, pag nakakita kayo ng mga vlogger na yung may mga ganyan, yung mga parang below the belt na ultimo sa thumbnail na mga, alam mo yung ultimong patay na tapos ginagawa pang thumbnail, i-report nyo yan. May ano naman kayo eh, may karapatan kayo namang report kasi kayo yung mga viewers. I-report nyo yung mga ganyan channel para manahimik, para tumino. Oo, kayang-kaya niya, karapatan nyo yan. No, karapatan nyo po yan. Wait lang, may nag-chat sa akin. Ano kaya to? Blessing kaya? O baka Gcash to. O, chismis o. O, yari si Rendon. Pinaimbestigahan. Nako, si Rendon. Kung makukulong ata. Wala akong pakialam dun kay Rendon. Bahala siya sa buhay niya. Dito ako dito, Vic and Joey. So ito po yung video, no, na kung saan ay kukunin nga daw si Gail Francesca ni Bossing Vic Soto bilang pangako kay Francis Magalona. So ito po panoorin natin. Sana totoo to. Nice, kuning co-host si Gail Francesca bilang pangako kay Francis Magalona. Ano natin, baka maka-copyright tayo. Tagal na. Natuwa ng maraming netizens ngayon, ang balitang umano'y planong kuning co-host ng TV host comedian na si Vic Soto. Ang anak ni Francis Magalona na si Gail Francesca Wright, sa ex-lover nitong si Abigail Wright na isang flight attendant noon. Ayon sa kwento, ay kilala na din daw ni Vic si Abigail noon pa man, at alam niya ang kwento mayroon sila ni Francis M., pero ayaw daw niyang makialam sa buhay ng nasabing celebrity rapper, kaya daw ipinagwalang bahala lang niya ito. Saan mo nakuha yan? Sa pag-alaman din na maging si Vic, ay may gusto dito pa rin na ipinangako daw kay Francis M. sa mga huling sandali nito. Kasi hindi lang naman daw si Joey De Leon ang hiningan ng pabor noon ng nasabing King of Pinoy Rap, kundi maging siya. At ang pangako umano ni Vic kay Francis noon, ay ang tulungan nga daw si Gail Francesca balang araw, kung nanaisin ito na ipagpatuloy ang nasimulan ng ama bilang isang rapper, para magkaroon ito ng magandang buhay. At ang panahong iyon ay dumating na daw at ito ay ngayon na, sa pamamagitan ng planong pagkuha dito bilang isa sa magiging co-host ng noontime show nilang Eat, at sa pamamagitan na rin daw nito, ay parang ramdam na din nila si Kiko sa show.
Hiniling daw kasi ni Kiko noon sa TVJ, na huwag pabayaan ang kanyang bunso, kasi alam niyang sa lahat ay ito lang daw ang medyo mahihirapan sa buhay, kasi nalilimitahan ang paglabas nito sa publiko, sa kadahilan ng anak nga lang siya sa labas. Ngayong matagal na ngang tapos ang lahat, ay umaasa ang karamihan sa netizens, na sana matanggap na lang ng legit na pamilya ni Francis M ang pagkakamali niya din noon, na nagdulot naman ng magandang bunga ngayon, kasi nga ipinagpapatuloy nito ang legacy ng amang legendary rapper. Sa ngayon ay wala pang kasiguruhan, kung may katotohanan ang kwentong ito, pero isa lang ang inaasahan ng karamihan at ito ay ang sana maging okay na lang lahat. At wag na lang magtanim ng galit sa isa't isa, dahil parehong parte sila ng buhay ng King of Pinoy Rap, Francis Magalona. Alam nyo, dun sa na sana matanggap nila ng lahat ng ng mga anak ni Francis M itong si Francesca. No, sana talaga is kalimutan na lang yung mga alam naman din namin na medyo masakit 'yan. No, pero sana naman tanggapin niyo na lang yung kapatid niyo bilang na lang para na lang sa ama niyo na pumanaw na. No, kasi dugo niyo rin 'yan no? So anak ng tatay niyo 'yan, parte din 'yan ng niyo, pamilya niyo, parte din ho 'yan ng lahi nyo, parte ng dugo nyo yan. So sana tanggapin nyo siya, no? Kahit dun sa babae, kay Abigail, so mamaloob nyo dun, no? Wala man tayong magagawa kasi normal naman na talaga yun na talagang kakaroon kayo ng sama ng loob. Pero dun sana sa bata, kay Francesca, kalimutan nyo na lang sana yung mga hinanakit nyo. Na ba't ngayon nyo nga lang to nalaman. Siguro naman din, ito rin, hindi rin natin masyado pang alam baka mamaya nga alam na nga rin to nila Pia Magalona, baka alam na rin to ng mga anak ni Francis M, yan, sila Maxine, sila Elmo, sila Frank, so baka alam na rin din nila yan at yun nga lang itinago na nga lang talaga nila sa publiko. Pero sana naman sana tanggapin nyo na lang yung kapatid nyo bilang para na lang din sa kapakanan ng tatay nyo. At doon naman po sa kukunin na pagiging co-host si Francesca, kung totoo man na may pangako man talaga si Bossing Vic Soto or si Joey De Leon na ganun nga, no, talagang mas maganda ho yun para doon sa karir ng bata. No, mas maganda po para sa karir ng bata yun kasi syempre hindi na siya alam niyo may stable na siyang trabaho, may stable siya na karir niya na pangawakan niya panghabang buhay kasi ang E80 hindi naman pangmadali lang yun pangmatagalan ho yan, no? Alam naman natin na ilang taon yung mga co-host diyan, 'di ba? Bago nagsialisan, 'di ba? Sila Jimmy, sila Ruby, sila Anjo, yung iba pa, no? So halimbawa man nakukunin siya na nila Bossing Vic Soto, tong si Francesca, napakaganda po nun. Siya at doon mahahasa ng Tito Vic and Joey yung talent ni Francesca, mas maibubulgar sa mga tao, sa mga Dabbercads natin. Alam niyo yung Dabbercads na yan talaga si Kiko ang dapat na may-ari nga mo lang dito sa halusos na to. At pati yung salitang Dabbercads gustong kunin. So ibang topic na nasingit ko lang. So yung mga Dabbercads, ano masasabi nyo sa mga video at mga napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At samahan nyo na rin ng yun pala, anong sasabahan? At sa mga nambabash dyan kay Francesca, tumigil-tigil na kayo, no? Magta 2024 na, magbago-bago na kayo ba? Hindi habang buhay, basher kayo. Tandaan nyo, hindi naman kayo din mga perpekto. Mamaya, bigla kayong karmahin. Sige kayo.
So yun, ingat po kayo palagi mga Dabarkads, and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.